Busilak ang puso, puro ang kalooban, dalisay ang hangarin, wagas ang kabutihan. Bagamat namulat sa kahirapan, ay lumaki namang mayaman sa pagmamahal at may pinanghahawakang paninindigan si Julie. Paano kung sa isang iglap ay mawawasak ng biglaan ang kanyang dignidad dahil sa isang mapanirang bintang ng makapangyarihang nilalang? Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga parikoy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1. Kagaya ng iba, kahirapan ang dahilan kung bakit napilitang lumuwas sa malayong syudad at makipagsapalaran si Julie na mamasukan bilang katulong sa pag-asang balang araw ay maiahon din sa kahirapan ang kanyang pamilya. Dahil maagang naulila sa ama bilang panganay sa 5 magkakapatid, ay napilitan ng tumigil sa pag-aaral si Julie noong siya ay grade 3 upang tulungan ang kanyang ina sa paghahanap buhay. Sa murang edad ay kasama na siyang naglalako ng kanyang ina ng samot-saring mga paninda upang may pantawid sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Noong 19 anyos na si Julie ay inalok siya ng anak ng kapitbahay nila ng trabaho noong minsan ay magbakasyon ito sa kanilang baryo. Ayon dito ay nagpapahanap ng katulong ang amiga ng kanyang amo. Mabait daw ang amo ng kapitbahay ni na Julie, kaya malamang ay mabait din daw ang amiga ng amo niya. Dahil sa pananabik ng dalaga na makaahon sa kahirapan, ay hindi na ito nagdalawang isip pa na sumama na sa kapitbahay nilang si Donna noong bumalik ito sa malayong syudad upang mamasukan ng katulong. Good afternoon po, Madam Ofelia. Hinatid ko lang po yung sinasabi kong kapitbahay namin na magiging katulong ninyo. Promise po, Madam. Super bait at sipag po nitong si Julie. Wika ni Donna. Magandang hapon po, Madam. Ako po si Julie. Kamusta po kayo? Kabado at nahihiyang wika ni Julie. Dala mo ba ang pulis at NBI clearance mo? Matapang na wika ni Madam Ofelia. Opo Madam. Dala po ni Julie lahat ng requirements. Ako po mismo ang sumama sa kanya na mag-ayos ng lahat ng requirements, Madam. Tugon ni Donna. Okay, that's good. Thanks, Donna. Papunta na dito si Lolita. Si Lolita ang mayordoma dito. Siya na ang bahala na mag-orient sa'yo dito. Okay, I have to go. Flight ko ngayon for a business matter. Nauna na doon sa ibang bansa ang asawa ko 2 days ago. So, habang wala kami, ang aasikasuhin ninyo ay ang senyorito at senyorita ninyo. I have to go. Be good, Julie, or else. Wika ni Madam Ofelia, sabay umalis na ito patungo sa airport. Batid ni Julie ang taglay na katapangan at katarayan ng kanyang amo, kaya tila nanigas ang kanyang buong katawan dahil sa sobrang kaba na kanyang naramdaman sa oras na iyon. Julie, ayos ka lang? Wika ni Donna. Oo, Ate Donna. Grabe, nakakatakot pala si Madam Ofelia. Nangangatog na tugon ni Julie. Hay nako, ayos lang yan. Masanay ka na. Ganyan talaga sila. Kasi nasanay sila na boss ng mga kumpanya nila. Pero mabait yan sila. Si Madam ko din, mabait naman.
O siya, sige na. Aalis na ako at baka kailangan na ako ng mga amo ko. Ito nga pala, gamitin mo muna yung lumang cellphone ko para may magamit ka na pantawag o pang-text pag may kailangan ka sa akin. Nilagyan ko yan ng load. Basta, pag may kailangan ka, tawagan mo lang ako ha. Niregister ko na yan ng only call at text. Wika ni Donna at itinuro na nito kay Julie kung paano gamitin ang kanyang lumang cellphone dahil bukod sa hindi marunong magbasa at magsulat ay sa buong buhay ni Julie sa pagkakataong iyon pa lang siya makakagamit ng cellphone. Salamat talaga Ate Donna. Balang araw, makakabawi din ako sa kabutihan mo. Naiiyak na sambit ni Julie at tuluyan na ring umalis si Donna sa mansyon ni Madam Ofelia. Sa paglipas ng mga araw ay kapansin-pansin ang pagiging malapit ng mga anak ni na Madam Ofelia at Sir Manolito na sina Donald at Catherine kay Julie. At lumipas pa ang ilang buwan ay maging ang masungit na si Madam Ofelia at ang mabagsik na si Sir Manolito ay naging malapit na rin ang loob sa masipag, mabait, masunurin at maasikaso na bago nilang kasambahay na si Julie. Isang araw, habang nasa ibang bansa ang mayamang mga amo, ay may pinuntahang party ang unika iha na si Catherine. Ngunit walang kamalay-malay ang lahat na ito na pala ang huling sandali na muli nilang makikita ang mayamang dalaga. Lumipas ang ilang oras hanggang umabot na sa kinabukasan ay hindi umuwi ang dalaga sa kanilang mansyon. Maging ang kanyang cellphone ay hindi na rin makontak. Naka-deactivate pati ang lahat ng kanyang social media accounts. Ang kuya na si Donald ay agad na nag-report sa otoridad hinggil sa biglaang pagkawala ng kanyang mahal na bunsong kapatid. Matapos niyang ipaalam ang pangyayari sa kanilang mga magulang, ay agad din silang umuwi galing sa ibang bansa at sinundo sila ni Donald sa airport. Pagdating ng mayamang mag-anak sa kanilang mansyon, ay nagwawala na sa galit sina Madam Ofelia at Sir Manolito dahil sa labis na pagkabigla at pagkabahala sa pagkawala ng kanilang pinakamamahal na unika iha. Walang humpay na pagluha at pagdadalamhati mula kina Donald at kanyang mga magulang ang namutawi sa buong kalawakan ng mansyon sa oras na iyon. Excuse me po, sir, madam. Hinuli na po ng mga pulis si Julie kanina. Siya po ang primary suspect sa pagkawala ni Senyorita Catherine. Kabadong wika ng mayordoma na si Manang Lolita. Ha? What do you mean, Lolita? Si Julie? Oh my God! Are you sure? Hayop! Hayop siya! Humanda siya. Sino pa? Sinong mga kasama niya? My gosh, honey. They have to pay for this. We need to know kung ano ang ginawa nila sa anak natin. Kung saan nila dinala. We need to know everything. Ang anak ko. Anong ginawa nila sa anak ko? My baby girl. Oh no! Catherine! Anak! Magkahalong gulat at galit na sigaw ni Madam Ofelia. Are you sure, Manang Lolita? Si Julie? Calm down, honey. I promise you, I will do anything to bring back our daughter. Mananagot ang gumawa nito sa anak natin. For now, we need to coordinate with the authorities para mahanap natin si Catherine. Nanlulumong tugon ni Sir Manolito dahil bukod sa hinagpis nito sa pagkawala ng anak ay hindi din ito makapaniwala na ang bagong katulong na itinuring nila na kapamilya ay ang primary suspect din pala sa pagkawala ng kanilang unika iha. Opo, madam, sir. Si Julie po lahat ang tinuturo ng mga ebidensya.
Nung sinundo po kayo sa airport ni Senyorito Donald, ay nagpunta po dito ang mga otoridad. Nanginginig sa takot na sagot ni Manang Lolita. My gosh, Julie. Of all people, traidor ang hayop. Nag-alaga pala tayo ng ahas dito. Humanda siya at ang mga kasama niya. Hindi ko sila mapapatawad pag may masamang nangyari kay Catherine. Naghihimutok sa galit na sigaw ni Donald, sabay hagis sa lahat ng mga bagay na maabot ng kanyang mga kamay upang mailabas ang sakit at pag-aalalang kanyang nararamdaman sa mapait na sinapit ng kanyang bunsong kapatid. Noong kumalma na ang mag-anak kasama ang mayordoma na si Manang Lolita, ay agad silang nagpunta sa presinto upang makipag-ugnayan sa paghahanap kay Catherine at upang harapin ang kanilang kasambahay na di umano ay may kinalaman sa pagkawala ng hindi pa rin nahahanap na dalaga. Pagdating nila sa presinto, hayop ka, Julie! Saan ninyo dinala si Catherine? Pera ba? Yan ba ang dahilan? Walang hiya ka. After all, after everything, pinasakay mo lang pala kami sa kabaitan mo para makuha ang tiwala namin? Pagsisisihan mo to. I swear, you will all pay for this. Siguraduhin mong walang nangyaring masama sa anak ko, or else hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Isinusumpa ko, Julie, I will give you hell. Nag-aapoy sa galit na wika ni Madam Ofelia, sabay sunod-sunod na sampal at sabunot ang pinakawalan nito sa iyak ng iyak na si Julie. We trusted you, Julie. How could you do this to us? Especially to Catherine. She treated you like her younger sister. Now, please let us know kung nasaan ang anak namin. Please, Julie, nagmamakaawa ako sa'yo. Sabihin mo kung nasaan ang bunso namin. Magkano ba ang kailangan mo, ha? Ibibigay ko lahat. Just make sure na hindi masasaktan si Catherine. Umiiyak na pagmamakaawa ni Sir Manolito. Pero, Madam, Sir, maniwala po kayo. Wala po akong kinalaman sa pagkawala ni Senyorita. Mahal ko po si Senyorita. Hindi ko po magagawa ang binibintang ninyo sa akin. Parang awan nyo na po. Huwag nyo po akong ipakulong dahil wala po akong kasalanan. Natatakot po ako dito. Umiiyak na pagsusumamo ni Julie. Hindi po. Huwag po kayong maniwala sa kanya. Siya po talaga. Si Julie po. Kitang-kita ko po na hawak niya yung cellphone ni Senyorita Catherine. Nakita ko din po na nakakuha yung mga pulis ng mga alahas ni Ma'am Catherine na nasa bag ni Julie. Tapos po, bago umalis si Senyorita, nakita ko na kausap ni Julie yung katulong din na nagpasok sa kanya, si Donna. May kasama po silang lalaki noon. Sa labas ng gate sila nag-uusap. Malamang sila ang mga kasabwat ni Julie. Baka yung lalaki po ang nagtatago kay Senyorita. Naku, Diyos ko po. Baka kung anong ginawa po nila kay Senyorita. Malakas na wika ni Manang Lolita. Manang, wala po kaming ginagawang masama. Wala po kaming kinalaman dito. May binigay lang po si Donna at nagpasama lang po siya sa pinsan niya na driver naman sa kabilang bahay. Yung cellphone naman po. Maikling sambit ni Julie dahil muli na siyang pinagsasampal ni Madam Ofelia. Matapos nito ay tuluyan nang ikinulong si Julie kasabay ng pangako ng mga pulis na papaaminin nila ang katulong para agad na mahanap si Catherine at mapanagot din kung sino man ang mga kasabwat niya. Pagdating ng mayamang pamilya sa mansyon ay muli silang nagplano sa mga susunod nilang hakbang.
Muli din nilang inusisa ang mayordoma tungkol sa mga detalye na maaring kumonekta sa pagkawala ni Catherine. Manang Lolita, naalala ko lang, bago tayo umuwi, bigla kang nawala. Then hinanap kita. Nakita ko pala kayo nung isang pulis kanina sa likod. Anong pinag-uusapan ninyo? Nagyosi ka pala, Manang, ha? Pag-uusisa ni Donald. Senyorito, may tinatanong lang po si officer tungkol sa mga napansin kong kakaibang ikinikilos ni Julie bago po mawala si senyorita. Tapos po nung napansin po niyang kinakabahan ako ay sinabihan po niya ako na magyosi para daw po mawala yung kaba ko. Kabadong paliwanag ni Lolita. Okay. Kinda strange lang, no? Why does he needs to ask you questions sa likod? Anyway, maybe that's his own way of investigating. Wika naman ni Donald. Kinabukasan ay nakatanggap ng tawag sina Donald mula sa mga otoridad. Ayon sa mga ito ay umamin na daw si Julie na siya ang mastermind sa pagkawala ni Catherine. Ngunit ayon di umano sa pinirmahang salaysay ni Julie ay hindi niya kasabwat si Donna at ang lalaking kausap nila na pinsan ni Donna. Bagkus ay may dalawang kasama daw siyang mga lalaki na pinaghahanap na ng mga pulis. Agad na nagpunta muli sa presinto ang mag-anak. Noong iharap ng mga pulis si Julie sa pamilya ng nawawalang si Catherine, ay tulala ito, walang imik, nanlalata, nanghihina, at tuloy-tuloy lang ang pagbagsak ng mga luha sa kanyang mga mata habang walang tigil siyang sinasabihan ng masasakit na salita ng nangungulilang pamilya ni Catherine dahil nais lang din nilang malaman kung saan nila dinala ang kanilang anak. Patayin niyo na lang po ako. Parang awa niyo na. Patayin niyo na ako. Hindi ko na kaya. Tulalang wika ni Julie habang patuloy pa rin ang pag-agos ng kanyang mga luha. At kasunod nito ay nawalan na ng malay si Julie. At dumating na ang araw ng paglilitis kay Julie. Ngunit hanggang sa panahong iyon ay hindi pa rin nahahanap ang nawawalang dalaga at maging ang sinabi ni Julie na mga kasabwat niya ay pinaghahanap pa rin ng mga pulis. Ang haharap bilang witness sa panig ni Julie ay ang nagpasok sa kanya bilang katulong ni na Madam Ophelia na si Donna at ang pinsan ni Donna na si Michael. At ang witness naman laban kay Julie ay ang mayordoma na si Lolita. Ngunit laking gulat ng lahat noong lumantad ang kapatid ng biktima na si Catherine bilang abogado ng nasasakdal na si Julie. Maging si Julie man ay nagulat din na ang abogado na magtatanggol sa kanya sa hukuman ay ang kanyang senyorito Donald, na buong akala niya ay sukdulan din ang galit sa kanya dahil siya nga ang itinuturong salarin sa pagkawala ng bunsong kapatid nito. Donald, what are you doing? This is ridiculous! Malakas na sigaw ni Madam Ophelia. What is happening here? Donald, are you out of your mind? Galit na wika ni Sir Manolito. Sa kabila ng lahat ay nag-umpisa na nga ang paglilitis kay Julie. Julie, huwag kang matakot. Sabihin mo ang totoo. Ako ang bahala sa'yo. Basta magtiwala ka sa akin. Bulong ni Donald. Nanlumo ang lahat noong isalaysay na ni Julie ang buong pangyayari.
Grade 3 lang po ang natapos ko. Mahirap po ako. Maituturing na mangmang, walang pinag-aralan. Pero may pinanghahawakan po akong dignidad. Pero ang kaisa-isang pinanghahawakan ko sa buhay ko na dignidad ay walang awang kinuha sa akin sa isang iglap ng mga hayop. Tignan niyo po ito. Ginawa nilang ashtray ang katawan ko. Pinahirapan, iginapos, binugbog, inilublob, binaboy. Niyurakan nila ang pagkatao ko para lang umamin sa kasalanang hindi ko ginawa. Ano po ba ang laban ko na isang mangmang, hindi marunong magbasa at magsulat? Ano ang alam ko sa mga batas ninyong may utak? Pinapirma nila ako sa mga dokumento na hindi ko naman alam kung ano ang mga nakasulat doon. Hindi lang katawan ko ang inabuso nila. Inabuso nila pati ang kamangmangan ko. Wala akong alam sa batas ninyo dahil ang alam ko lang ay ang batas ko sa sarili ko at ang batas ng Diyos. Buhay man ang katawang lupa ko, pero pinatay nila ang pagkatao ko. Umiiyak na wika ni Julie habang inalis nito ang kanyang kasuotan upang ipakita sa lahat ang mga bakas ng kalupitang sinapit nito sa kamay ng mga pulis. Lingid pala sa kaalaman ng lahat ay noong makita ni Donald si Manang Lolita na kausap yung isang pulis ay naghinala na ito dahil sa tila kakaibang kilos ng dalawa. Kaya nagpasya noon ang abogadong anak ni Madam Ofelia at Sir Manolito na si Attorney Donald na palihim silang i-video habang nag-uusap na masinsinan. Ngunit nagulat noon si Attorney Donald nang makuha niya sa video na mabilis at pasimpleng naghalikan ang dalawa. Noong inusisa ni Donald si Manang Lolita ay alam na nito na pawang kasinungalingan lang ang mga sinabi nito sa kanila at doon pa lang ay gumawa na ng aksyon ang matalinong binata. Gamit ang kanyang koneksyon ay nakagawa si Attorney Donald ng paraan upang magkaroon ng contact sa loob na maaring mag-monitor sa pulis na kausap ni Manang Lolita. At dahil sa contact person ni Donald sa loob ay palihim na nakuhanan ng video ang ginawang pagpapahirap kay Julie para aminin ang kasalanang ibinibintang sa kanya. Ngunit dahil pinipilit nilang idawit ang inosente din na sina Donna at pinsan niyang si Michael, ay naisipan ni Julie na sabihin na lang sa mga pulis na ibang tao ang mga kasabwat niya at nag-imbento na lang siya ng mga pangalan at mga pagkakakilanlan. At ang mga impormasyong iyon ay ang inilagay ng mga pulis sa ginawa nilang statement ni Julie. Matapos tumawag sa kanila noon ang mga pulis na umamin na si Julie, ay nakita ni Donald sa salamin na pasimpleng tumawa sa gilid si Manang Lolita, at nang tinignan niya ito ay agad na umalis ang mayordoma. Kaya naman palihim na niyang minanmanan ang bawat kilos ni Lolita dahil batid nito na siya ang may tunay na lihim na itinatago at pinagbibintangan lang niya si Julie para mapagtakpan ang kanyang sarili. Kasunod nito ay natanggap na ni Donald ang video mula sa contact person niya sa loob. Habang pinapanood niya ito ay hindi nito napigilan ang sarili na humagulhol sa labis na awa niya kay Julie. Ngunit hindi pa maaring isiwalat ni Donald ang lahat sa oras na iyon dahil nais pa niyang imbestigahan si Lolita at magagawa lang niya iyon kung mananatiling lihim ang lahat ng nalalaman niya, maging sa kanyang mga magulang. Kumuha ng private investigator si Donald at dito niya nalaman na lihim palang nagtatagpo si Lolita at ang pulis na kausap nito dahil si Manang Lolita pala ay kalaguyo
ng naturang pulis. Isang beses ay nakuha ni Donald ang cellphone ni Lolita habang ito ay naliligo. At dito ay nabasa niya ang mga usapan nila nung pulis tungkol kay Julie, kung saan ay palaging sinasabi ni Lolita kung gaano siya kagalit kay Julie dahil pakiramdam niya ay paborito ng kanilang mga amo ang bagong katulong. Kaya naman noong makahanap ito ng tiyempo para makaganti kay Julie ay hindi na sinayang pa ni Lolita ang pagkakataon. Noon palang umalis si Catherine sa araw na iyon ay may iniwan siyang sulat kay Lolita at nakiusap ang dalaga na ibigay ang sulat kay Donald pagdating nito at siya na ang bahalang magsabi ng mensahe sa kanilang mga magulang. Dahil sa likas na pagiging tsismosa ni Lolita ay binasa niya ang sulat pagkaalis ni Catherine. At noong hindi na nga umuwi ang dalaga ay naisip na ni Lolita na ito ang gagamitin niyang paghihiganti sa inosenteng si Julie. Agad niyang kinontak ang kalaguyo niyang pulis para plantahan siya ng mga ebidensya at para dakpin si Julie kapalit ng pangako na bibigyan niya ito at ang mga kasamahan niyang pulis ng parte sa mananakaw niyang mga alahas at pera sa kanyang mayamang mga amo. Pinikturan ni Attorney Donald sa kanyang cellphone ang conversation ni Lolita at ng kalaguyo niyang pulis sa isang messaging application at nagawa niyang maibalik ang cellphone ni Lolita bago pa man ito lumabas sa banyo. Naging labis na maingat noon si Donald na hindi mahalata ng kahit na sino man, lalo na ng iba pa nilang kasambahay at driver, ang ginagawa niyang lihim na pagmamanman kay Lolita para hindi masira ang kanyang mga plano. Dahil na rin sa banta ng mga pulis kay Julie na idadamay nila ang pamilya nito sa probinsya kapag magkamali ito ng galaw, ay pinakuha niya ang pamilya ni Julie sa probinsya at itinago sila ni Attorney Donald sa isang ligtas na lugar. Ito ang dahilan kaya hindi basta-basta makagalaw si Attorney Donald dahil konting pagkakamali lang niya ay hindi lamang buhay ni Julie ang nakasalalay, kundi maging buhay din ng pamilya ng dalaga. Nagpadala noon ng ibang abogado si Attorney Donald para kay Julie para hindi mahalata na lihim niyang tinutulungan ang inosenteng dalaga. At mula sa abogadong iyon ay nakukuha ni Donald ang lahat ng impormasyon na dapat niyang malaman mula kay Julie. Bagamat labis na nababahala si Donald sa kanyang nawawalang kapatid, ay alam din niya sa kanyang sarili na mali ang ipakulong ang isang taong inosente habang malayang gumagala sa labas ang mga tunay na may sala. Samantala, sa oras na iyon, sa mansyon ni na Madam Ofelia, bagamat nanika sa sobrang gulat, ay agad na binuksan ng katulong ang gate noong makita kung sino ang nag-doorbell. Nasaan ang mga tao dito? Malakas na wika ng taong dumating. Totoo po ba to? Wika ng katulong at hindi nito napigilan ang sarili na tawagin ang iba pang mga kasambahay at driver dahil hindi ito makapaniwala sa nangyayari sa oras na iyon. Matapos ikwento ng mga kasambahay ang buong pangyayari, ay dali-daling nagpahatid sa driver ang bisita kung saan naroon ang mayamang pamilya na may-ari ng mansyon. Pagdating ng bisita sa korte, ay nanlaki ang mga mata ng lahat sa matinding gulat. Anak! Oh my! It's you! My daughter is alive! Anak! Catherine! Ikaw nga! Umiiyak na wika ni Madam Ofelia at sabay-sabay na lumapit ang pamilya ni Catherine para yakapin siya ng napakahigpit. My gosh! Akala ko nakalimutan niyo na ako. Akala ko ayaw niyo na sa akin. Manang Lolita,
nasaan yung sulat na pinapabigay ko kay kuya? Wika ni Catherine. Anong sulat? Nagtatakang wika ni Sir Manolito. Iniwan ko ang sulat na iyon kay Manang Lolita para ibigay kay kuya at para si kuya na ang magsabi sa inyo, Mom, Dad, kung bakit ako umalis. Sinulat ko nga doon yung contact number ko na bago kasi nga gusto kong mag-start ng new life. I even deactivated my social media accounts cause I want to reflect. Gusto kong makapag-isip ng mabuti. Nalaman ko na, Mom, Dad, ang totoo. And I was hurt. But I forgive you both dahil alam ko ang rason kung bakit nyo inilihim sa akin for the longest time. Umiiyak na wika ni Catherine. Ampun ka? You know what? You are my real sister no matter what. Okay? Wika ni Donald. No kuya, ano ka ba? Manang Lolita, hindi mo talaga binigay yung sulat? Nandun yung explanation kuya. Si Mom and Dad, ipinagkasundo nila ako sa anak ng mayamang business partners nila. And next month na yung engagement party. And the following month na yung kasal. Siyempre, I was shocked. I was hurt. Sobrang gulong-gulo ako that time. Kaya, when I attended the party, I escaped. I booked a flight and pumunta ako sa ibang bansa. I was actually waiting for you to contact me. But, none of you three bothered to get in touch dun sa sinulat kong details. Kaya, lalo akong nagtampo dahil inisip ko na hindi man lang kayo nag-alala sa akin. My old phone pala, I personally gave it to Julie kasi yung phone na gamit niya ay halos sira na, as in super luma na. And I heard na pinahiram lang pala yon ni Donna. So, I just gave my old phone to her and just bought a new one for myself since I wanted nga a fresh start away from all of you. Paliwanag ni Catherine. Okay, now I know why. Ito pala ang sulat na pinag-uusapan ni Lolita at ng kalaguyo niyang pulis. Wika ni Attorney Donald at dito na niya ipresenta ang lahat ng mga ebidensyang hawak niya. Matapos nito ay nakulong si Lolita bilang mastermind kasama ang mga pulis na nagpahirap kay Julie sa loob. At habang buhay nilang pinagdusahan ang kasalanang ginawa nila kay Julie dahil sila ay may patong-patong na kaso. Humingi ng tawad ang pamilya ni Catherine kay Julie, lalong-lalo na si Madam Ofelia at Sir Manolito dahil sa masasakit na salitang nasabi nila at sa pananakit nila ng pisikal kay Julie noong inakala nila na siya nga ang mastermind sa pagkawala ng kanilang unika iha. Dala na rin ng matinding bugso ng kanilang damdamin sa oras na iyon. Bagamat na trauma si Julie sa lahat ng pinagdaanan niya, ay naintindihan din niya kung gaano din kasakit ang pakiramdam ng mayamang pamilya sa panahong iyon dahil malamang nga ay iniisip na nila noon na baka wala ng buhay ang kanilang anak sa oras na iyon. Agad din nilang dinala si Julie sa safe house kung saan dinala ni Donald ang pamilya ng dalaga. Ramdam na ramdam ang pagdadalamhati ng mga ito habang silang lahat ay nagyayakapan dahil sa masaklap na dinanas si Julie sa kamay ng mga pulis dahil sa pangunguna ng walang kasing sama na mayordoma na si Lolita. Habang nag-iiyakan at nagyayakapan sina Julie, ay hindi napigilan ni na Donald at Catherine ang kanilang mga sarili na makipagyakapan na rin upang iparamdam sa kanila ang kanilang taos-pusong pagdamay sa mahirap na pamilya. Kasunod nito, maging sina Madam Ofelia at Sir Manolito ay wala ng humpay sa pagluha at dahan-dahan silang lumapit
at niyakap ng napakahigpit si Julie bilang tanda ng kanilang busilak na pagmamahal sa dalaga. You know what? Nakwento na sa akin ni Kuya ang lahat ng ginawa niya. I just wanna say that I am so proud that he stood up for the truth and of course for Julie. We actually got a secret, right, Kuya? Nakangiting wika ni Catherine. Ano ka ba? Enough! Inis na wika ni Attorney Donald. By the way, Catherine, anak, hindi na tuloy yung arranged marriage mo. Okay? We're sorry, anak. Salitang wika ni na Madam Ofelia at Sir Manolito. Lumipas ang panahon at nagpatuloy pa rin sa pagtatrabaho sa mansyon si Julie at kasabay nito ay pinag-aral din siya ng mayamang pamilya. Sa paglipas ng mga taon ay nakagraduate na sa kolehiyo si Julie at ito na ang hudyat na matagal nang hinihintay ni Attorney Donald. Inumpisahan na nga niyang ligawan ang dalaga hanggang sa wakas ay naging magkasintahan na ang mga ito. Hindi naglaon ay si Julie na nga ang tuluyan ng naging misis ng lalaking simula pa lang ay nanindigan na para sa kanya. Ang lalaking umpisa pa lang ay umalalay na sa kanya. Ang lalaking umibig sa kanya ng walang katulad. Ang uniko iho ng pamilyang nagmamay-ari ng pinakamalaking pharmaceutical company sa bansa. Ang CEO at abogado din na may sariling law firm, si Attorney Donald. Sa kabila ng maayos ng buhay ni Julie, ay hindi naman nito nakalimutan ang kabutihan ni Donna sa kanya at maging ang pinsan nitong si Michael. Kaya naman, binigyan niya ng kabuhayan ang mga pamilya nila. Minsan, dahil sa hirap na pinagdadaanan natin sa buhay, ay parang gusto na nating maglaho na lang at itigil na ang buhay sa pag-aakalang matatapos din dito ang ating pagdurusa. Ngunit huwag nating kakalimutan na pagkatapos ng dilim ay may liwanag na dadating. Lahat ay may katapusan, maging ang iyong pagdurusa. Basta huwag ka lang susuko. Salamat muli mga pare-koy. Kung nagustuhan nyo ang videong ito ay huwag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog ng mga video sa mga susunod na araw mga pare-koy. Hanggang sa muli, salamat!